Dito po sa Psalms chapter 145 verse 5, it says here, "They will speak the splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works." Meron isang show na napakaganda. Nire-recommend ko din na panoorin nyo. Ang tawag sa kanya ay Undercover Boss. May nakapanood na ba dito nan? Undercover Boss, di ba? Maganda siya. Ang premise nitong palabas na to, mga kapatid, no Undercover Boss, ang premise niya, yung isang may-ari ng kumpanya, billionaire, CEO for example, ay pupunta sa isa sa mga local site niya. Or for example, sa branch, no? Pupunta siya sa isang branch, magdi-disguise siya, iba niya itsura niya, maglalagay siya ng bigote, mag-iiba siya ng buhok. Pupunta siya sa isang local branch na para lang siyang empleyado. Magdi-disguise siya na kunwari empleyado lang siya para makita niya yung performance ng isang site or para makita niya yung operations ng isang local area ng isang company, for example. Halimbawa, hotel, no? Yung CEO or yung owner ng company pupunta siya sa isang hotel para makita niya kung paano nag-ooperate yung hotel. Yun yung undercover boss. Tapos, makikisalamuha siya sa mga tao, makikisalamuha siya sa mga empleyado. Tapos yung mga empleyado, hindi nila alam na yun pala yung may-ari ng company. Nagigets niyo mga kapatid, yung idea ng show. Hindi nila alam na yung katrabaho nila i-introduce sa kanila ngayon. May bago tayong kasama na housekeeper o kaya meron tayong bagong kasama na magtatrabaho sa factory, no? Tapos yung tao na yon, hindi nila yun makikilala kasi naka-disguise siya. Tapos itong boss na to, i-observe niya ngayon kung paano nag-ooperate yung store, kung paano nagse-serve ng tao yung mga staff, kung paano ginagawa yung mga products sa factory at marami pang iba. Merong mga empleyado dun sa mga company na pinupuntahan ng undercover boss na dahil ang pakilala dito sa bagong tao na to ay bagong staff or cleaner or housekeeper, medyo sinisino-sino lang siya. Medyo hindi siya ganong ini-esteem ng mataas. Kumbaga, kumbaga parehas lang tayo ng role. So kung ano yung role mo, ganun lang kita itatrato. At merong mga time dito sa undercover boss na show na to, na yung mga empleyado, dahil bago itong staff na to, ay binubuli siya. May mga episode na ganun, no? Binubuli, no? Hindi, gawin mo to, gawin mo yan. Trabaho ng iba, binibigay sa kanya, tapos hindi siya tinatrato ng maganda. No? Tong undercover boss na to, ay hindi siya tinatrato ng maganda kasi ang thinking ng mga staff ay hindi siya kilala. No? Kung sino lang siya, ay cleaner lang siya or what have you. Ngayon, yung pinaka-climax ng show, itong undercover boss na to, ay ipapakilala ngayon sa mga tao. Magtatanggal siya ng maskara, magtatanggal siya ng bigote, magtatanggal siya ng buhok, magsusuot siya ng Amerikana. Pupunta siya ngayon dun sa branch na kung saan siya nag-undercover, magpapakilala siya na hindi nga pala ako si Jimmy. Ako pala si John. At ako ang CEO, ako ang may-ari ng kumpanya na ito. So yung mga staff na nakatrabaho niya, nagugulat. Di ba? Nagugulat na, siya pala yung may-ari ng company, siya pala yung boss. So, merong mga situation na tong staff na binuli-bully siya, syempre na-realize siya, siya pala yung boss. Nako, paano na to? Nag-iiba ngayon yung attitude. Merong isang time na yung isang staff na napakabait, napakasipag, magalang, na tinreat siya ng maganda. Kahit kahit staff lang siya, tinreat siya ng maganda, no? At nakilala niya yung babae, nakilala niya yung buhay na tong babae na to. At nung nagpakilala na yung undercover boss na ako yung may-ari ng company, dahil itong babae na to ay ginalang siya, pinakisamahan siya ng maganda, pinakita sa kanya yung maganda, binigyan niya ng brand new na kotse, binigyan niya ng scholarship yung mga anak, at naging maganda yung buhay nitong staff na to. Ang alam ko, pinromote pa tong staff na to na maging assistant manager or what have you. So yung pagbabago, mga kapatid, yung pagbabago ng attitude ng isang staff towards dun sa boss, instantaneous nung nakilala nila yung boss. Tama ba? Nung una nilang tinignan yung tao, staff lang siya . Cleaner siya, pinakilala siya, may edad pa nga . No? Now, yung mga staff, naisip nila, kaya ba nitong gawin yung trabaho? Ang tanda niya na. No? So yung mga staff, may question sila, tinatrato siya ng normal, tinatrato siya ng napakababa. All of a sudden, nalaman nila na boss siya. Nagkaroon sila ng idea na ito pala yung may-ari ng company, ito pala ay billionaire at CEO ng company, instantaneously nagbabago yung attitude nila dun sa tao na yun. Tama ba?
Tayo bilang mga tao, yung pagkakakilala natin sa isang tao, nakabase yan sa level of status niya within the organization. No? Knowing someone's level in an organization, a group or society affects our attitude towards that person. Pag pumasok dito, for example, si Prime Minister, anong gagawin nyo? Si Chris Lacson, for example, kumatok dyan. The Harvest Family Church, pwede ba akong pumasok dyan? Magse-selfie. Baka i-postpone muna natin yung service. Kasi nandyan yung Prime Minister. No? Baka ganun. Pero nag-change yung attitude natin towards a personality pag nalalaman natin yung status nila. Pag nalalaman natin yung level nila within the society. Tama ba, mga kapatid? Pag nakikilala natin yung isang tao, for example, yung isang tao, nung una hindi natin nakikilala kasi tatahi-tahimik lang. Pag nagsalita na siya, pag pinaliwanag niya na doktor pala siya, no, na meron pala siyang company na pinapatakbo, unti-unti nagbabago yung attitude natin towards that person. Ang tanong, mga kapatid, kilala ba natin ang Diyos? Meron ba tayong pagkakilala sa ating Diyos na sinasamba? Ano ba yung attitude natin towards God? At itong bagay na ito, mga kapatid, for the past following months ay pinagninilay-nilayan ko kada umaga. Meron akong desire na kilalanin ang ating Diyos. No? Sa kung sino siya, kung ano yung nature ng ating Diyos. Hindi lang base sa mga nababasa natin, hindi lang base sa ating napakikinggan, kundi on a personal level is really understand and know His attributes as God. Sa napakadami, napakahabang panahon, no? For hundreds of years, mga kapatid, wise Christians, wise theologians, wise philosophers understands the need, the vital need to know who God is. Makilalanin ang ating Diyos. Si Jonathan Edwards, isa siyang philosopher at isa siyang theologian during the 18th century, noong 1700s, mga kapatid. He's regarded as one of America's most important philosophical theologian. Ang sabi niya, it is of exceeding great importance that we should have right notions and conceptions of the nature, attributes, and perfections of God. Isang napaka-importanting bagay, mga kapatid, na meron tayong tamang pagkaunawa sa nature, sa attributes, at sa perfection ng ating Diyos. It is the very foundation of all religion, both doctrinal and practical. It is to know purpose, to worship God, except we know what or who it is that we worship. Walang kwenta, walang kabuluhan ang pagsamba natin sa Diyos kung hindi natin siya lubusang nakikilala. Parang yung undercover boss, no? Na hindi natin alam kung sino siya. Kaya yung pag-estima natin sa kanya, yung attitude ng mga tao towards that person is different. And then all of a sudden, when they realize this person is a CEO, this person owns the company, this person is a billionaire, automatically the attitude towards that person changes. When you have more knowledge of who God is, your worship changes. Pag kilala natin yung Diyos na ating sinasamba, nagbabago yung ating pananaw pagdating sa pagpupuri sa Kanya. How you esteem God changes. Pag naiintindihan at nauunawa natin ng malalim yung nature ng ating Panginoon, nagbabago yung ating attitude towards God. How you approach His throne of grace changes. Your prayers changes. Pati yung ating panalangin nagbabago, yung ating attitude towards Him changes, and your whole spiritual life attuned to the truth that is God. Psalms 145 verse 5, sabi ko kanina, they will speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. For centuries, our Christian forefathers devoted their lives deeply knowing who God in a level that is almost inconceivable, almost unbelievable to our current modern day. For hundreds of years, yung ating mga forefathers, yung mga ninuno nating mga mananampalataya, mga Kristiyano,
Dinevote nila yung buhay nila, in-name nila yung buhay nila at pag-aaral nila sa pagkilala sa ating Diyos. Na sa panahon natin ngayon, baka hindi natin naiintindihan kung gaano kalalim yung desire nila, kung gaano kalalim yung dedication nila para mas lumalim yung kanilang pagkaunawa kung sino ba ang ating Panginoon na sinasamba. Sabi nga ni Jonathan Edwards, for example, one of his main preachings is titled, Sinners in the Hand of an Angry God. Narinig na ba natin yung sermon na ganun? Ang title niya, Sinners in the Hand of an Angry God. Rooted deeply in the main nature of God when it comes to justice. Alam niyo yung Bible verse na kinote niya is Amos chapter 9. Basahin natin mga kapatid. Maganda basahin natin ito. Ito yung premise ng preaching niya. By the way, Jonathan Edwards is a Puritan. Talagang binatikos niya yung Church of England during that time dahil dun sa mga traditions nila. At during this time, is one of the preachers, is one of the theologians who ushered America, or the United States of America, to the first revival during his time. This is 1700s. Pero Amos chapter 9, basahin natin mga kapatid. Siguro sa Tagalog, no? Meron ba tayong Tagalog? Amos chapter 9. Pero basahin ko na English. Sabi dito, Amos chapter 9, this is how God puts His justice to Israel. Sabi dito, I saw the Lord standing beside the altar and He said, strike the capitals until the thresholds shake and shatter them on the heads of all the people. This is God speaking. And those who are left of them I will kill with the sword. Not one of them shall flee away. Not one of them shall escape. If they dig into Sheol, from there shall my hand take them. If they climb up to heaven, from there I will bring them down. If they hide themselves on the top of Carmel, from there I will search and take them. And if they hide from my sight at the bottom of the sea, there I will command the serpent, and it shall bite them. And if they go into captivity before their enemies, there I will command the sword, and it shall kill them. And I will fix my eyes upon them for evil and not for good. Sa Tagalog nga, Kuya Ken. Nakita ko ang Panginoon, this is Amos speaking in this prophecy, na nakatayo sa tabi ng dambana at kanyang sinabi, hampasin mo ang mga kapital upang ang mga tuntunan ay mauga. Basagin mo sila sa ulo nilang lahat at aking papatayin ng tabak ang nalabi sa kanila. Hindi sila magkakaroon ng takas na makakaalis o sino man na makakatakas. Bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula ro'y kukunin ko sila ng aking kamay. Bagamat sila'y umakyat hanggang sa langit, mula ro'y ibababa ko sila. At bagaman sila'y magtago sa tuktok ng Carmel, mula ro'y hahanapin ko sila at kukunin. At bagaman sila'y magkubli sa aking paningin, na kailanman nakalaliman ng dagat, mula ro'y uutusan ko ang ahas at tutuklawin sila niyon. At bagamat sila'y mapunta sa pagkabihag sa harapan ng kanilang mga kaaway, doon ay aking uutusan ng tabak at papatayin sila niyon at aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. This is God. Naalala niyo yung isa sa message ni Jethro about curses and blessings? Sabi ng Diyos, ito yung judgment ng Diyos sa bayan ng Israel. Kung magtatago sila sa ilalim ng dagat, kukunin ko sila doon. Kung pupunta sila sa kalangit-langitan, ibababa ko sila doon. At uutusin ko ang ahas na sila'y tuklawin. Ang aking tabak ay sila'y pagpuputol-putulin. This is the justice that God is putting onto the land of Israel during His time, during this time. The Lord God of hosts, He who touches the earth and it melts. Grabe yung parusa, no? Ang Diyos nakataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. He who touches the earth and it melts.
What does make of God? Paano natin uunawain ito mga kapatid? Paano natin iintindihan ang attribute ng ating Panginoon pagdating sa justice? Pag binabasa natin itong mga Bible verse na ito, hindi na natin ito naririnig in current times. Tama ba? Itong mga prophecy na ito ng mga minor prophets, one time pinag-uusapan namin sa Bible study, pag umakyat kaya tayo sa langit, ano kayang scenario, no? Naalala niyo to, nung Bible study natin dito, grupo. Paano pag lumapit sa'yo si Hosea, no? At kinamayan ka, uy, Brother Alan, kumusta? Welcome to heaven. Anong palagay mo dun sa librong sinulat ko? Ano sasabihin ni Brother Alan? Sino ka po? Ako nga pala si Hosea. Ano pong sinulat niyo? Ay, Brother Japet, Obadiah nga pala. Anong masasabi mo sa sinulat kong libro? Ha? Goods bro. Nowadays, we always hear in our today's time that God is like a genie. Tama ba? Sa panahon ngayon mga kapatid, the way we approach God, para siyang genie or para siyang si Santa Claus. He's perceived as Santa Claus, very appealing, very nice, may malaking tiyan, puti yung buhok, pwede mong tusok-tusukin, pwede mong kulitin, right? Pwede kang makipagbiruan. Ganyan yung thinking natin of God. This is how we perceive God in today's time. In the modern Christian, this is how we see our God. But when you look at the Old Testament, God is presented as someone who's angry. Someone who lays judgment to the wicked. Someone who destroyed earth by flood. Someone who sends brimstone and fire onto towns and cities, punishing them. From Old Testament all the way to the New Testament, from the first century all the way to now, ano ba nagbago? But parang dati no Old Testament, parang ang Diyos ay napakagalit, no? Talagang ibababa niya yung kanyang judgment. The question is, does God change? One attribute of God. No? Ito isa sa mga binasa ko na nakaraan. Isang attribute ng Diyos. Nagbabago ba ang Diyos? Will God change from this point to another? That's the question. God doesn't change, di ba? Yun ang ating pananampalataya, na ang Diyos ay hindi magbabago kailanman. That God is immutable. Which means that He can never change in any smallest measure. To change, He would need to go from better to worse or from worse to better. He cannot do either. For being perfect, He cannot become more perfect. Ang change kasi is, nagbabago ka from one point to another and God never changes. He is immutable. He never changes. He can never be more God. He can never be more perfect. He can never be any less perfect. Because if He becomes any less perfect than where He is now, He would be less than God. Sabi yan ni A.W. Tozer. So ano nangyari mga kapatid? Na-stress na si Kuya Ken. Okay lang. That's fine. So attribute of God, God is immutable. He never changes. Hindi nagbabago ang Diyos. Yan ang tinuturo ng ating Biblia, mga kapatid. He will never change. So ano nagbago? Ano nagbago? Bakit pag tinignan natin ang ating Diyos, ba't parang iba na yung ating pagtingin sa Kanya? Alam niyo ba, ang nagbabago, hindi naman ang Diyos eh. Ang nagbabago tayo.
Ang tao. Tama ba? Ang tao ang kailangan magbago. We are the one who needs to change because we can never be good enough for God. We have never met that standard. Therefore, we need to change. That's why He needed to act. He needed to save us, for us to change, for us to... In the past 100 years, New Age Christians have been battling over a series of issues and concerns that should have been secondary or marginally important. But we have made them of vital concerns, and they've taken the center stage. Ang pinupunto dito, mga kapatid, sa nakaraang mga dekada ng ating pananampalataya, sa nakaraang dekada ng Kristyanismo, in the modern age of Christianity, the Christian groups, religion, for example, battled over things that are not of vital concerns, but they made it vital concerns. Minor concerns have taken the center stage. Religious groups, organized conferences, rallies, sermons, printed books, preachings, all of these focused on the minor. Can you imagine gathering a big group of Christians, conferences, rallies and sermons, focusing on the minors? Christianity has been reduced into a self-help genre. We have debated over minor Christian issues like, should the church endorse political candidates? Yan ay mga pinag-uusapan sa church ngayon eh. Mag-endorse ba tayo ng kandidato? Kailangan ba natin maging neutral? Should the church facilitate same-sex unions? Should Christians have tattoos? Should we eat pork? Makakancel tayo nito. Should we wear long, short, triangle? Ano ba isusuot natin? No? Merong isang debate. Naalala ko lang. Merong isang debate, mga kapatid. Sa loob ng bulwagan ng simbahan, church. Sabi nung isang debater. Actually, hindi debate. More of a question eh. Sabi niya dun sa pastor, sabi niya, ang tanong ko po, meron lamang po akong katanungan. Meron bang puwet yung Diyos? Yung tanong niya. Meron po bang puwet ang Diyos? Valid question to dun sa isang group. Siguro narinig niyo na tanong na to. Ang tanong niya, ito yung may 1,000 yung tao sa bulwagan. At ang tanong ang concern niya, ang main concern niya, talagang siguro hindi pa siya nakakatulog, no? Kumbaga napupuyat siya kakaisip. Kaya niya tinanong yung tanong na to. Merong bang puwet ang Diyos? Sabi nung preacher, sabi niya, oo naman. Kasi sabi sa Bible ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono. Ang Diyos ay nakaluklok sa kanyang trono. Paano ka uupo kung wala kang puwet? These are the concerns that the church is battling. Ito na yung mga bagay na ating pinag-uusapan sa loob ng simbahan. We are showered with all kinds of teachings and fight and argue about all sorts of topics, but strikingly absent has been the concentration to God Himself. Can you imagine? We can have a lifelong Christian life without knowing God. Possible ba yun? Sabi ko kanina, in a lot of cases, Christianity has become a self-help genre. Ang mga teaching sa churches is, paano mo mag-get over yung breakup niya ng boyfriend mo? Yan ang mga tinuturo sa church. I'm not saying that these things are wrong. But in a lot of cases, this has taken the center stage. Pag pupunta ka sa bookstore, mga kapatid, ito nakakalungkot, pupunta ka sa Christian bookstore, ito na yung makikita mo. Right? How to have financial freedom as a Christian. Yan na yung mga libro. At ito yung mga bestsellers. How to have your best life ever.
Right? Tapos pagtitingin ka, no? Pagtitingin ka doon sa mga libro, talagang napakadami nun. It's all about us. It's all about people. It's all about human, on how we can improve, on how we can move forward, on how we can understand, on how we can be all these sort of, walang mali mga kapatid. These are not wrong. These things are not wrong. But it seems to be that the best-selling books are all about us. Pag tinignan yung mga best-selling Christian books, it talks about people. It talks about us, how to improve, how to enhance our life. Tama ba? Yun ang tinuturo ng mga libro ngayon. But Jesus Christ taught us to choose the hard road. Yun yung tinuro ko last time, di ba? Parang kabaliktaran. Ang tinuturo ni Kristo kung paano piliin yung mahirap na landas. Parang wala pa akong nakita nun. Choosing the hard road. Choosing the road less traveled. Choosing to know God deeper. Posible yun, no? Namamamatay ka bilang mananampalataya, hindi mo alam yung Diyos na iyong sinasamba. And when you read this Amos chapter 9, this is so scary. Can you imagine our forefathers munching on these words? Nai-imagine nyo ba yung ating mga forefathers, mga kapatid? Dito sila nakafocus. Ito yung mga verses na kanilang binabasa. Kaya nga yung teaching ni Jonathan Edwards nung 1700s, no? Anong title nun? Sinners in the Hand of an Angry God. Tapos tayong binabasa natin, ano? In a lot of cases, yung Bible pa is taken out of context dito sa mga teachings na to. And these, self-help, as a Christian, as a person, we need help. Kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu, of the Holy Spirit. And we need to learn all these things. We need to help ourselves. The Holy Spirit helps us understand the Word. At walang problema, walang mali sa mga bagay na ito. We should enhance our lives. Tama ba? Kami, magkasawa, nagninegosyo pa kami, may trabaho na kami, full-time jobs. Di ba? Ang tawag nila na, DINKS, double income, no kids. Pero kami, triple income, no kids. Ayos, no? Walang masama to enhance your life. Walang masama magnegosyo. Walang masama to pursue your passion. But what is the center of your life? Ano ba yung sentro ng ating buhay? Kapag umaga, pagising ko, babasa ako ng libro. Hindi ko binibigyan ng mataas na pressure yung sarili ko when it comes to reading. Ang goal ko is, before I sleep, I read about 30 to 45 minutes bago ako matulog. Kahit anong babasahin. Tapos pagising ko, ang goal ko lang, magbasa ng isang page ng devotional or magbasa ng isang page ng Bible. Yun lang. Pipikit ako saglit, no? Bago mag-ayos, bago tumayo, habang naliligo si Mrs. And that is enough, mga kapatid. Enough na yun. Napagising natin, magbasa tayo ng isang bagay tungkol sa Diyos. Para mas makilala natin siya. Jonathan Edwards said, "It is impossible for us to love, fear, and obey God as we ought if we do not know who He is. The right ideas of His perfections that render Him lovely and worthy to be feared and obeyed. It would be of great advantage to our souls if we understand more of His excellency and gloriousness as a God. And this is what we hope will be our business to all eternity, to think on, to delight in, and sing forth the infinite excellencies of His deity." Tayo po natin tumayo, mga kapatid. Ngayong araw na ito, ang isa sa mga bagay na natutunan natin is God never changes. He is immutable.
At siguro sa mga susunod na pag-uusap natin mga kapatid, sa mga susunod na panahon na tatayo ako dito, ang goal ko is to introduce one attribute of God para mas makilala natin siya. Okay lang ba yon mga kapatid? Na tayo bilang mga mananampalataya, dapat meron tayong longing, meron tayong desire na makilala ang ating Diyos. Because the knowledge of God, the moment we understand who our God is, it changes our attitude towards Him. Nagbabago yung ating attitude sa ating Panginoon. Nauunawaan natin kung paano siya i-approach. Nauunawaan natin kung paano siya itatrato bilang ating Diyos. And this is a journey. This is a journey for you and for me na makilala ang ating Diyos. The best way to understand these things on my side of things is to teach it. Kaya nakakatuwa mga kapatid, no? Kasi bilang isang nagtuturo, bilang isang tumatayo dito na marami pang hindi nauunawa ang mga bagay, nais ko kayong isama sa journey na ito na mas makilala ang ating Diyos. At siguro swerte ako, no? Blessed ako dahil pag tinuro mo na isang bagay, mas lumalalim yung pagkaunawa mo doon. At siguro, yun na lang yung nyo sa akin. Bonus nyo sa akin. Pero sa mga panahon, mga kapatid, na ako'y tatayo dito, ang aking goal this year, pagkatapos ng anniversary, ay maipakilala ng mas malalim ang ating Diyos. Knowing God in all His holiness, sovereignty, wisdom, goodness, power, righteousness, in all other divine attributes is the rich food that best nourishes and strengthens the human soul. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa bawat isa na narito ngayon na may puso na maunawaan ng iyong mga salita. Salamat dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, na makilala ka. Dinadala mo ang aming grupo na ito sa mas malalim na pagkakakilala sa iyo. Salamat sa mga katuruan, Panginoon, na kada linggo ay aming nakikita at napapakinggan. Nagpapadaba ng aming mga puso. Nagpapalalim ng aming mga pananampalataya. Bagamat bumabalik kami sa mundo, Panginoon, para maghanap buhay. Bumabalik kami sa mundo para magnegosyo. Bumabalik kami sa mundo, Panginoon, para gawin ang aming mga pang-araw-araw na mga bagay. Dala-dala namin sa aming mga puso ang malalim na pagkakakilala sa iyo. At turuan mo kami, Panginoon, na nguyain at i-take ang iyong mga salita, maunawaan ito ng mas malalim, maipamuhay ito at maibahagi sa aming mga kapatid. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.